debosyon mula sa Kasama ni Jesus ngayong Biyernes, ika-17 ng Oktubre na pinamagatang Paglilinis ng Kalat. Mula sa panulat ni Ginang Daniel Filon ng Texas, USA. Atin pong basahin ang Lucas, Kabanata 9, mga talatang 57 hanggang 62. At ang ating pagbabatayan ng refleksyon ay magmumula sa Lucas, Kabanata 9, talatang 57. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Nang pumanaw ang nanay ko, namanak ko ang ilang kahon ng mga gamit niya. Nakakagaan ng loob na hawakan ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Pero kailangan ko rin magbawas ng gamit sa bahay para mailagay ang mga ito. Naubos ang isang hapon sa paglilinis ko ng isang kwarto. Natuwa ako. Maluwag na ang mga lalagyan at mga mesang patungan at may lugar na para sa mga alaala ni nanay. Pero makalipas ang ilang linggo, napansin kong unti-unti na namang dumami ang kalat. Kailangan ko na namang mag-alis ng mga kalat para may paglagyan ng anumang bago. Sa pagbasa ngayong araw, inalok ni Jesus ang 3 tao na sumunod sa kanya. Isang napakahalagang alok, pero may kapalit. Kailangan nilang iwan ang ilang bagay sa buhay nila. Ipinaliwanag ni Jesus na ang pagsunod sa kanya ay hindi lang tungkol sa kung ano ang ating pakikinabangan, kundi pati sa sakripisyo na unahin ang pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos higit sa ano paman. Binigyang diin ng mga salita ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging alagad at tinulungan ang kanyang mga tagasunod na makita kung sino at ano ang humahadlang sa kanila upang lubusang makasunod sa Kanya. Ano ang humahadlang sa atin para makasunod kay Jesus ng buong puso? Iniaalok sa atin ni Jesus ang Kanyang sarili upang makibahagi sa Kanyang buhay at sumunod sa Kanya araw-araw. Kasabay nito ang pagkakataong linisin at ayusin ang ating buhay upang magbigay ng mas malaking puwang para kay Jesus. Tayo po ay manalangin at isama natin sa ating mga personal na panalangin na tulungan nawa tayo ng Diyos na ipaalala sa atin na lagi nating unahin ang ating relasyon kay Jesus. Panginoon, turuan mo kaming gumawa ng puwang sa puso, isip, at buhay namin para sa iyo. Alisin mo po ang mga bagay na humahadlang sa aming tunay na pagsunod. Amen. Ating isipin sa araw na ito, sisikapin kong magbigay ng mas malaking puwang sa buhay ko para sundin si Jesus. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.